Dismayado ang mga kongresista sa kinahinatnan ng pagdinig sa panukalang pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte para sa 2025. Sumentro ang hearing ng House Committee on Appropriations sa confidential funds ng pangalawang Pangulo noong 2022. Ito ay matapos ihayag ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na may notice of disallowance ang Office of the Vice President para sa 73 million pesos ng 125 million peso confidential funds. Nagkaroon ng tensyon nang subukan ng Makabayan Black Solon na usisain ang issue at hilingin ni VP Duterte na palitan ang nangunguna sa pagdinig. Ngayon, kailangan nating maipaliwanag at it is in the interest of the people. Yung 125 million na ito, Madam Chair, kaya kailangan ito na mabusisi at kailangan ito maipaliwanag ng OVP. Kaya hindi tayo pwedeng questionin ng mga rules, questionin ng mga topic, etc. Dahil related din naman talaga ito sa budget. I request that the chairperson of the Finance Committee preside over this hearing. Madam Vice President, with due respect, you are not allowed to do that. You are not allowed to introduce any motion. You are a research person in this hearing, Madam President, Vice President. Move, ma'am. I requested, as your resource person, I requested that the chairperson of the committee. Madam Vice President, just please answer the question. The issue on confidential funds falls squarely within our discussion of your 2025 budget. Narinig mo yung sinabi niya, ma'am? So please proceed. Nakikinig ka sa kanya kanina? Absolutely. Walang rules dito. Please proceed and answer the question. It's a very simple question. Diba? Please explain the specific spending on those items that she enumerated, amounting to a total of, Honorable Franz, do you want to repeat that? Amounting to a total of 73.287 million. So, dahil may notice of disallowance, so ibig sabihin, Madam Chair, illegal ito at not in accordance with the joint circular by the COA, DBM, and other related agencies. So kung ito ay dinisallow, so ibig sabihin illegal yung paggamit nito. Madam Chair, nitong mga items na binanggit ko po, Madam Chair. You cannot allow a member of the House to just claim that it is illegal. Maging ang ibang tanong ng mga kongresista tungkol sa panukalang pondo ni VP Duterte para sa susunod na taon, gayon din ang mga partikular na mga proyekto at programa, tinanggihan na ring sagutin ng pangalawang Pangulo. Ipinaubaya na rin ito ang proposed budget sa Kongreso. Sa kabila nito, paulit-ulit pa rin ang sagot ni VP Duterte sa paulit-ulit na tanong kaugnay ng confidential funds. Karapatan na malaman ito ng bawat isa sa atin, Madam Chair, it is a matter of public interest at humihingi po tayo ng transparency and accountability kaugnay dito, Madam Chair. So, Madam Chair, kung hindi po sasagutin yung 2 questions ko, baka naman yung 3rd, Madam Chair, masagot. Ayon sa ipinasang accomplishment report, utilization of confidential and intelligence funds ng OVP, ginamit ang 125 million para sa safe implementation of OVP initiatives and confidence building. Ano itong safe implementation of OVP initiatives and confidence building? Ano po yung programa sa ilalim nito, Madam Chair? Madam Vice President. Madam Chair, the first 2 questions are exactly the questions that were submitted to the Supreme Court. The Supreme Court is the correct venue to answer those questions because there are pending cases there already. Sa pangatlong tanong niya, that is our answer, nakalagay doon sa aking opening statement, we cooperate with all the audit actions of the Commission on Audit. So, lahat yan sinasagot namin sa tamang venue. Kinestyon kami sa Supreme Court, sumagot kami sa Supreme Court. Kinestyon kami sa COA, sumagot kami sa COA. Dahil sa mga nangyari, ipinagpaliban na sa September 10 ang pagdinig ng House panel sa 2025 proposed budget ni VP Duterte. I would like to thank the Vice President for showing her true colors to the House
and her lack of respect for check and balances and the separation of powers and accountability. We are a republic. We don't have a king or a queen. Now, Madam Chair, dahil hindi naman masagot ni VP Sara yung mga katanungan ng miyembro, may I move now to defer the hearing of the budget of the Office of the Vice President. I so move, Ms. Is there Madam Chair. any objection? Hearing none, same is approved. Shall be rescheduled or shall continue on September 10 at 9 a.m. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.